يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا يا لا يا لا يا لا 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 لا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga mahal namin mga magulang at mga kapatid, mga kaibigan, in behalf sa aking mga kasama, ako po ay nagpapasalamat kay Allah na binigyan niya tayo muli ng magandang pagkakataon upang may pagpatuloy natin ang programa natin ito, ang mensahe. Sa araw na ito, ang akin pong mensahe ay ang tungkol sa mga karapatan ng mga Muslim sa kabuuan. Na ang totoo, ang karapatang ito ay napakarami. Napaka-importante at napakarami dahil ito ay nasa pagitan ng mga Muslim. At sisikapin ko pong i-discuss sa inyo yung few na mga importante, mga mahalaga sa karapatang ito. At dito ko sisimulan sa salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang hadis na sahih na kanyang sinabi, Haqqul Muslim 'alal Muslimi sit. Idza laqiyahu fasallama alayhi. Wa idza da'aka, yani idza laqaitahu fasallim alayhi. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Wa idza istansahaka fansah lahu. Wa idza atisa fahamidallaha fasammithu. Wa idza marida fa'udhu. Wa idza mata fatba'hu. Akhrajahu Muslim wal Bukhari. O akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Ang hadis na ito ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang sabi niya ang karapatan ng isang Muslim sa kapwa niya Muslim ay 6. Una, kapag nakasalubong mo siya o nakatagpo mo siya, ay batiin mo siya. Sabihin mo sa kanya ang assalamu alaikum. Pangalawa, kapag inanyayahan ka niya, paunlakan mo siya. Kapag in-invite ka niya, meron siyang kainan doon sa bahay, meron siyang party na yung mga party niya na hindi naman lumabas sa rules ng Islam, so paunlakan mo siya. At pangatlo, kapag humingi siya ng payo sa iyo, ay payuhan mo siya. Bigyan mo siya ng mga magandang idea na masolve yung kanyang problema kung ano yung inihingi niya sa iyo na payo. So, discuss natin itong lahat na to. Then, pang-apat, kapag bumahin siya, bumahin siya at nagsabi ng alhamdulillah, then sagutin mo siya ng yarhamukallah. At pang-lima, yun yung pang-apat, then pang-lima, kapag nagkasakit siya, dalawin mo siya. Either nandun siya sa hospital, o kaya nandun siya sa bahay, dalawin mo siya, depende sa situation. Pag-uusapan natin inshallah. Then, pang-anim, kapag namatay na yung kaibigan mong yun, o kaya may Muslim na namatay, ay puntahan mo siya. Puntahan mo at sumali ka doon sa kanyang paglibing. Puntahan mo siya, dumalo ka sa kanyang libing. Either mula pa doon sa bahay, at then, o kaya doon sa libingan. Anyway, i-discuss sa inyo ang hadis na ito na isinalaysay sa atin ni Imam Bukhari at saka si Imam Muslim. Na ang nag-ulat ay si Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Then, i-explain ko sa inyo, ipapaliwanag ko sa inyo, ang unang karapatan ay tulad ng salam. Ang unang karapatan ay yung pagbati o salam, yung pagsabi ng assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
na sinabi ang pagbati ay ito ay sunna muakkada, mabigat na sunna, gawaing mariing itinatagubilin, ipinag-uutos talaga inshallah. Ito ay isa sa mga dahilan ng pagbubuklod at pagmamahalan ng mga Muslim, gaya ng nasasaksihan at gaya ng pinahiwatig sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na meron siyang sinasabi sa another niyang hadith, na sinabi niya, wallahi la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu. Then sabi niya, afala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum ifsahu as-salam bainakum. Akhrajahu Muslim. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumpaman kay Allah, sabi niya, hindi kayo makakapasok sa paraiso hanggang hindi kayo sumasampalataya, hanggang hindi kayo naging mananampalataya. At hindi kayo sumasampalataya hanggang hindi kayo nagmamahalan. Ibig ba ninyong ipabatid ko sa inyo ang isang bagay na kapag ginawa ninyo, ito ay magmamahalan kayo? Ipalaganap ninyo ang pagbati ng salam o ang pagsabi ng assalamu alaikum sa isa't isa sa inyo. So isa sa mga hadith na binigay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin na mga Muslim, na kailangan yung pagbabatian, kasi hindi ka matatawag na mananampalataya kapag hindi tayo matatawag na mananampalataya kapag hindi tayo nagmamahalan. At saka hindi tayo magiging magmamahalan kapag hindi natin ginawa itong pagsalam. Kaya kailangan ay nandoon yung pagsasalaman, na ang sugo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagturo sa atin na ang pagbati sa sinumang makakasalubong ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, example niya sa kanyang sarili, na kahit sino yung kanyang makakasalubong ay binabati niya ng assalamu alaikum. Kahit yung paslit, kahit yung mga bata, ay sinasabi niya doon sa kanila, sa mga bata, ang assalamu alaikum. So, isa siya sa ating mga halimbawa. Then, ang sunnah sa paraan ng pagbibigay ng salam, na kailangan kapag ka nagkasalubong yung matanda at saka bata, kahit konti lang ang diferensya ng mga edad, ay yun ang mauunang magsalam. Dapat ang mauunang magsalam ay yung nakakabata. O kaya saan yung kunti ang numero o ang bilang, halimbawa nagkasalubong sa daanan yung 5 katao at saka yung 10 katao. So ang magsasabi ngayon ng assalamu alaikum ay itong kunti lang ang bilang, itong 5 katao. Nasasagot yung 10. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. O kaya nagkasalubong yung nakasakay at saka naglalakad, yung nakasakay na hindi naman yung halimbawa naka-airplane o naka-bus, ang hirap naman nun eh. Yung mga halimbawa nakasakay ng kabayo o nakasakay ng motor o bicycle na medyo mabagal lang, na kaya niyang magsalam doon sa mga tao. So, ganito, yun ang ibig sabihin. Yung nakasakay ng kabayo, nakasakay ng donkey, o ano ba ng sasakyan, kalabaw, then nakasalubong niya yung naglalakad. So, dapat sa nakasakay, magsalam sa mga naglalakad. And then, halimbawa, mayroong naglalakad, and then, nadaanan niyo yung mga nakaupo. So, yung mga naglalakad, ang magsasalam doon sa mga nakaupo. So, ganito yung arrangement. Ito yung sunna, pinakasunna na dapat paraan na gagawin natin. Ngunit kung nangyari na lahat ng mga sinabi ko na side na dapat magsalam, hindi nila ginawa yung pagsalam, yung bata hindi nagsalam, yung nakakabata hindi nagsalam doon sa matanda pa sa kanya, yung kunti lang ang bilang hindi nagsalam doon sa marami, yung nakasakay hindi nagsalam sa naglalakad, yung dumaan hindi nagsalam sa nakaupo. So, kailangan magbigay din ng salam yung opposite nun. Siyempre, halimbawa, may nakasalubong ka kaya nagkasalubong kayo, kaya dumating kayo sa isang lugar, tulad nung ang kunti lang hindi nagsalam, so dapat magsalam na yung marami. Yung nakakabata, hindi nagsalam, magsalam na yung nakakatanda.
Yung naglalakad, hindi nagsalam, magsalam na yung nakaupo. At least, para hindi mawala yung gantimpala. Makakuha sila ng gantimpala. Yun nga lang, hindi nasunod yung sunna na pinaka dapat mangyari. Anyway, para huwag mawala yung gantimpala sa kanila, ay magsalam na yung opposite nung dapat na magsalam. At least, hindi mawawala yung rewards nila, inshallah. And then, dito sa pagsasalaman, dagdag pa na reference kung bakit dapat nating gawin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi sa Quran, sa Suratun Nisa, verse 86, na sinabi ng Allah na Bismillahirrahmanirrahim, Idha huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, idha huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Na ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag sabi niya, binati kayo ng isang pagbati, tulad nung may dumating, din nagsabi ng assalamu alaikum, then bumati kayo ng higit pa na mainam. Yung bang gantihan nyo sila sa mas mabuti pa doon sa kanilang salam. Pag sabi na ng assalamu alaikum, sagutin mo ng wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. O kaya sabi niya, ibalik niyo yung kanyang salam. Pag sabi niya ng assalamu alaikum, sabihin mo rin sa kanya na wa alaikumussalam. Sa makatuwid, hindi makasasapat sa pagtugon ng pagbati na assalamu alaikum ang magsabi ng hello lamang. Sapagkat ito ay hindi mainam kaysa sa assalamu alaikum at hindi rin katulad nito. Halimbawa, may tao na nakasalubong mo o kaya dumating nagsabi ng assalamu alaikum, tapos sasagutin mo ng hello. Hindi maaari, hindi mabuti yung ganun. Kapag may dumating sa'yo nagsabi ng assalamu alaikum, sabihin mo alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kung hindi nga nagsalam, halimbawa dumating, nakasalubong mo ba o kaya hindi nagsalam, so ikaw na mismo ang magsabi ng assalamu alaikum. So sumagot man siya o hindi sumagot, basta ikaw ay nagsabi ng assalamu alaikum para huwag mawala yung rewards. Ngunit kapag dumating siya, ang sinabi sa iyo, hello, isagutin mo lang ng hello. Ba't mo sasagutin siya ng assalamu alaikum? Dahil hindi naman yun ang ibinigay niya sa iyo. Anyway, kapag dumating siya, wala siyang sinabi, ay magsabi ka ng assalamu alaikum. Ganun, sasagot siya ng wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. At pag-uusapan pa natin inshallah ang mga iba pang karapatan. Yung unang karapatan pala ang napag-usapan natin. At pagkatapos ng ating patalastas o paalala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya la la la, ya la ya la la la, ya la ya la ya la ya la 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga mahal namin mga magulang at mga kapatid, mga kaibigan, pagpapatuloy po natin ang ating programa, ang mensahe. Ang mensahe, tulad sinabi ko kanina na ang mensahe natin sa araw na ito ay yung mga karapatan ng mga Muslim sa kabuuan. Pagpapatuloy ko po yung discussion natin kanina na yung una kong na-discuss sa inyo o naiparating sa inyo ay yung unang karapatan na tulad nung pagbati, yung pagsalam, pagsabi ng assalamu alaikum. So, ang pangalawa po ay ang pangalawang karapatan ay yung kapag ka inanyayahan ka niya nung isang Muslim, ay paunlakan mo siya. Pagbigyan mo siya, pag inimbita ka niya, pagbigyan mo siya, umatin ka doon sa kanyang programa o kanyang pagpapakain. Kapag inanyayahan ka niya, paunlakan mo siya. Ibig sabihin, kapag inanyayahan ka niya sa kanyang bahay na kumain o maging anuman iyon, ay paunlakan mo siya. Ang pagtugon sa paanyaya ay isang sunna muakkada, lubhang itinatagubilin, sapagkat may dulot itong pagpapalubag sa puso ng nag-aanyaya at naging dahilan ng pagmamahalan at pagkakalapit ng damdamin. Itong salam, itong invitation ng mga brothers, kahit sino sa atin, na-experience na natin, na alimbawa sa ngayon na araw, o kaya plano mo na bukas, meron kang pagkain sa bahay mo,
So inisip mo na nakasama ko doon sa imbitahin mo, si brother si ustad, kung sino-sino yung mga nasa plano mo. So pagdating ng araw ng pag-imbita mo sa akin, alimbawa, tapos nagsabi ako ng hindi ako makakarating, kung kahit ano yung mga reason ko. So iba yung mararamdaman mo kasi expected mo talaga na darating ako doon. Lalo na halimbawa yung mga invite mo, yung mga ustad o kaya yung mga kilala mo, mga relatives mo ng mga tao. Halimbawa yung mga ustad, inasahan mo na parang yung kanduri sa atin, kadalasan unang-unang iniimbita ng mga nag-iimbita, yung mga ustad o kaya yung mga pandita, yung mga in charge sa mga Islamic affairs. Hindi naman sa ibig sabihin na ibinababa natin yung iba. Kaya nga, sinasabi ko na kailangan sa invitation ay pareho ang pag-imbita. So, ang topic natin dito ay yung kapag inimbitahan ka, ay paunlakan mo siya. So, itong ikusit natin sa pag-uusap. So, kailangan na kapag inimbitahan ka, kahit nga ang turo nga sa atin na kahit halimbawa ayuno ka, halimbawa nag-fasting ka sa ng sunnah, pwede mong i-break yung fasting mo para lang mapagbigyan mo yung invitation sa iyo. Halimbawa, nag-fasting ka ng sunnah, araw ng Lunes o araw ng Huwebes o ano pa na mga pag-aayuno na sunnah, kapag ka na timing na nag-aayuno ka at nag-imbita sa iyo yung kaibigan mo o kapatid mo na Muslim upang dumalo doon sa salo-salo o kainan doon sa bahay niya, so inallow ka ng Islam na i-break mo yung fasting mo at pumunta ka doon sa kanya, paunlakan mo, pagbigyan mo yung kanyang invitation. Kung kasamang pamilya mo, isama mo pamilya mo, mga anak nyo, para lubos-lubos yung kasayahan nila. Isa sa hadis na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Man da'akum fa'ajibuhu." Hadis na isinalaysay ni Abu Daud at saka si Nasai, sanadin sahih. Ang hadis nito ay sahih. Na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man sa inyo ang kung sino man ang mag-imbita sa inyo, pag inimbita kayo, then pagbigyan ninyo, paunlakan ninyo, pumunta kayo. And then another pa na hadis niya, sabi niya, "Waman lam yajib fakad asallaha wa rasulahu." Sa another na hadis, kapag inimbitahan ka at hindi ka umatin, nang samantalang walang sapat na reason, nandun ka lang sa bahay mo, ayaw mo lang pagbigyan yung kapatid mo, kaya yung kapitbahay mo, o kaya yung kapwa mo Muslim, ayaw mo lang pagbigyan. So ito ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang hindi tumugon, hindi nagpaunlak, hindi pumunta sa invitasyon sa kanya, ang sabi ng propeta, ang sino mang hindi tumugon ay sumuway kay Allah at sa kanyang sugo. So, kinonsidered ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumontra sa Allah, hindi sumunod sa Allah at saka sa propeta, sugo ng Allah, kapag hindi siya umatin doon sa invitation sa kanya. Kaya dapat nating maintindihan, kasi nangyayari sa atin yun eh. May mga panahon na, lalo sa Pilipinas, sa atin, maraming mga panahon na may mga invitasyon na may taong iniimbita na ayaw umatin. Hindi siya interesado doon sa kaya sabihin niya ng marami naman mga tao doon, kahit ba't pa ako pupunta doon. Hindi, kasi sa Islam, kailangan ay pagbigyan mo kasi ito ay karapatan ng kapatid mo, karapatan ng kapwa mo Muslim na umating ka doon sa kanyang salo-salo. Maliban lang kung ang kanyang salo-salo o kanyang celebration ay labag sa batas ng Allah, so huwag kang pumunta doon. Marahil, ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag inanyayahan kanya, ay paunlakan mo siya, ay sumasaklaw pati sa pag-anyaya na alalayan siya at tulungan siya. Kung gayon, ikaw ay inatasang paunlakan siya. Ang ibig sabihin nito, mayroon yung sitwasyon na ang ating mga brothers and sisters o mga relatives natin, may mga panahon na mayroong ikakasal, then nag-imbita sa atin siguro may 2 buwan pa, 3 buwan pa, o 2 buwan pa, o 1 buwan na lang, bago ang kasalan, nag-iimbita sa atin. May mga relatives o mga kasama natin kapwa Muslim, nag-iimbita sa atin na
sa buwan na ito, halimbawa katapusan ng buwan ng ngayon, January ngayon, sabi nila katapusan ng buwan ng March ay ikakasal yung aking anak. So iniimbitahan kayo in advance, pinapaalam ko na sa inyo, sinabi ko na sa inyo na invited kayo sa kasal ng anak ko. So inaasahan ko na makakarating kayo sa araw na iyon. So ang invitation na iyon, kung ang sitwasyon ng tao na nag-invite sa iyo ay medyo maluwag, wala siyang problema sa mga expenses, mga gamit, so ibig sabihin talagang nag-iimbita lang siya sa iyo na upang makadalaw ka doon sa kanilang programa. Ngunit may mga tao na nangingimbita sila ng advance dahil kailangan nila yung tulong mo. May mga yung pag-iimbita, kung ang nag-iimbita sa iyo ay medyo mahirap yung kanyang sitwasyon, lalo-lalo sa financial. So may ibang ibig sabihin nun. Iniimbita kanya upang makaating ka sa kasal ng kanyang anak. At the same time, ang ibig niya sabihin na tulungan mo siya sa mga kailangan niya doon sa kanyang sa kasal ng kanyang anak. Halimbawa, kung yung nag-imbita ay medyo mahirap din ang kanyang sitwasyon. So, tutulungan natin siya either sa pamamagitan ng pera o kaya doon sa atin sa mga baryo, sa mga sitio, na mga area ng kasalan, lalo-lalo na sa panahon noon, iwan ko lang sa ngayon kasi sa panahon noon, kadalasan gumagawa pa tayo ng kamalig, nilalagyan pa ng upuan. So marami tayong may tutulong doon. Either tutulong tayo sa paggawa ng kamalig o kaya mayroon tayong drum para punduhan ng tubig o kaya mayroon tayong truck, mga 3/4, pick-up na pwede nila magagamit sa paghahakot ng tubig, paghahakot ng gamit. May mga posibleng mga ganun. Kahit hindi man sabihin sa iyo, ay alam mo na kailangan nila ng tulong. So, pwede na sa pagsabi mo na, inshallah, darating kami sa araw ng kasal at saka at the same time, sabihin mo kung ano ang may tutulong namin sa iyo. So, itong tao nito, halimbawa, kung nahihiya siya mag-open nung una, ma-open na ang kanyang mind sa pagsabi sa iyo na totoo nga, kailangan ko rin ang tulong ninyo. So, kailangan tulungan natin siya dahil kasama ito sa karapatan niya na tulungan natin siya sa kanyang pangangailangan. And then, sinabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mananampalataya sa kapwa mananampalataya ay katulad ng isang gusali. Pinatatag nila ang isa't isa. Na ang ibig sabihin, al-mu'min lil-mu'min kalbunyan. Yasuddu ba'duhu ba'da. Ang ibig sabihin, ng taong mananampalataya, taong mu'min, ay para silang building. Parang yung bahay na binatayo, na yasuddu ba'dahu ba'da. Halimbawa, kung ito lang na mga side, posibleng hindi makakatayo ang building. Pero kung dalawa na, yung mga materials magkasama, so magiging malakas tatayo ang building. O kaya sa trabaho, kung itong isang kamay mo lang gagawin, mahihirapan kang magbuhat ng mabigat na bubuhatin kaya dadalhin. Whereas kung pag dalawang kamay, yung isang sakong bigas, kayang-kaya mo na siyang buhatin sa pamamagitan ng dalawang kamay kung isa lang mahirap. So, yun yung pangalawang karapatan, yung kapag inimbita tayo ay paunlakan natin. Pangatlong karapatan ay kapag humingi siya sa iyo ng payo ay pagpayuhan mo siya. So may sitwasyon na mayroon tayong mga kasama, mga kaibigan, mga kapatid na humihingi ng advice. Kapag isa sa mga kaibigan natin, isa sa mga kapwa natin Muslim, humingi sa iyo ng advice, ay advisean mo siya sa magandang paraan. Hindi yung paraan na magugulat siya, kikilabutan siya, matatakot siya. Siyempre, yung magandang paraan na pag-advise sa kanya para mag-benefit siya doon sa advice mo. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pananampalataya ay ang pagpapayo alang-alang kay Allah, alang-alang sa kanyang aklat, alang-alang sa kanyang sugo, alang-alang sa kanyang mga pinuno ng mga Muslim, at alang-alang sa kanilang nasasakupan. Ang hadis nito ay isinilesay ni Imam Muslim. Ito yung hadis na ad-dinun nasiha. Na ang ad-dinun nasiha na ang Islam o ang din Islam, ito ay ang pagpapayuhan na magpapayo ka sa isang tao for the sake of Allah, then for the sake sa sugo ng Allah, hindi yung for the sake sa may makukuha kang benefits. So, nagpapayuhan tayo kung kailangan ng payo. So, sa pagpapayo, halimbawa,
kung ang tao ay pumunta sa iyo at humingi ng payo, pagpayuhan mo siya. Pero yung pupunta ka sa area niya, then papayuhan mo siya ng kahit hindi siya humingi ng payo, hindi maganda. Kung alimbawa, hindi naman siya humingi ng payo, ngunit nakikita mo yung pinaggagawa niya o kaya yung sitwasyon niya, nangangailangan ng payo, so pagpayuhan mo siya. Pero wag natin gawin yung kahit wala namang masamang ginagawa, pero medyo hindi mo lang nagustuhan yung style niya o yung ginagawa niya, then magpapayo. Magiging dahilan naman yun ng masisira ang relasyon ninyo. Kaya iwasan natin yung papayo tayo ng payo ng kahit hindi humingi ng payo yung tao. Maliban lang kung mayroon siyang ginagawa na hindi mabuti. So, inshallah, marami pa tayong i-discuss sa unahan, inshallah, jazakumullah khair. At mga magulang, mga magulang at mga kapatid, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa walang pagod ninyong pagsusubaybay sa programa natin ito. Katulad ng sinasabi ko dati, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang magbibigay sa inyo ng reward sa ating lahat. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi